Si Gyro ay isang pangit at walang kwentang loser na nawalan ng asawa dahil sa mga halimaw. Isang araw, nagising siya na may kapangyarihang maladyos na nagpatibay sa kanya. Isang gabi, nakaupo siya sa isang barko habang nilulunod ang kanyang kalungkutan sa alak, nang biglang may batang babae na nagngangalang Kumi na umakyat sa barko. Pinatuyo niya ang sarili at binati si Gyro bago tumalon sa isa pang barko at tumakbo. Hindi pinansin ni Gyro ang bata. Kinabukasan, habang naglalakad si Gyro sa pamilihan, napansin niya ang mahabang pila ng mga hunter. Pagkatapos ibigay ang kanyang pangalan, pumili siya ng sibat ngunit nilapitan siya ng isang lalaki na nagngangalang Ahim na sinabihan siyang huwag mataranta kapag naging mahirap ang sitwasyon. Sumali rin sa usapan ng isang lalaki na beastman, na nagsabi ng kumpiyansa na magiging maayos sila hanggat hindi sila pinapadala sa harapan bilang mga pambarangay na karakter. Ang higanteng halimaw na kanilang kinakaharap ay isang malaking baboy ramo na gumagamit ng kanyang mga pangil para mag-drill ng mga bundok at kumuha ng mga ore upang magpakain. Naglalabas ito ng singaw mula sa mga butas sa katawan nito sa proseso. Nagmamasid ang mga lalaki mula sa likod ng bato habang nagtatrabaho ang halimaw. Idineklara ng pinuno na malaki ito at tinanong kung handa na silang mamatay, na kanilang sinang-ayunan. Nagsimula ang operasyon nang magpatunog ng gang ang isang lalaki upang akitin ang halimaw patungo sa pader, ngunit nagkaroon ng problema dahil papalapit ang halimaw sa pader ayon sa plano ngunit hindi makapag-atake ang mga lalaki sa pader dahil hinahabol ni Ahim at dalawang iba pang mangangaso ang malaking halimaw. Nagrereklamo ang mga mangangaso na nagkamali si Ahim at sinabi ng mga gwardya na hindi sila makakapana kahit na mapalapit ang halimaw. Inabutan ng malaking halimaw si Ahim at itinapon siya sa pader, na nagpapabagsak sa kanya. Papalapit na ang halimaw upang tapusin si Ahim gamit ang pangil nito, ngunit nilabag ni Gyro ang batas ng pisika at tumakbo pababa ng pader na may dalang sibat at ibinato ito sa halimaw. Tinabig ng halimaw ang sibat gamit ang pangil nito ngunit binigyan nito ng sapat na oras si Gyro upang hilahin palayo si Ahim. Inutusan ng sundalo ang mga archer na maghanda upang umatake. Dinala ni Gyro si Ahim at gamit ang isang sistema ng lubid, nagawang umakyat sa pader. Nang malinaw na ang daan, panyana ng mga archer ang higanteng halimaw at pinasabog ito. Ang halimaw ay bumagsak at ang mga mangangaso ay nagmamadaling lumapit kina Gyro at Ahim, nag-aalala kung ayos lang si Ahim. Tiniyak ni Gyro sa kanila na nasugatan ang binti ni Ahim, pero magiging maayos siya. Pagkatapos, nasa bar si Gyro nang lapitan siya ng isang noble na nagngangalang Mami. Nagkomento si Mami tungkol sa mga lasing na mangangaso, at tinanong ni Gyro kung bakit interesado ang isang elite mula sa imperyo sa kanya. Ipinaliwanag ni Mami na nag-iwan si Gyro ng malakas na impresyon, ipinakita sa kanya ang isang paladin orb. Gusto ni Gyro na dumiretso si Mami sa punto kaya't isiniwalat ni Mami na ang mga higanteng halimaw ay hindi kaaway ng sangkatauhan, ngunit may darating na digmaan na haati sa Ars sa dalawang paksayon, isang uri ng digmaang sibil. Naniniwala siyang kakailanganin nila ng mga mandirigmang tulad ni Gyro. Ngunit binaliwala siya ni Gyro at sinabing maling tao ang nilapitan niya. Kinagabihan, habang nagpapahinga, nakaramdam si Gyro ng lindol at nakita ang kanyang sibat na kumikislap. Nagmadali siyang lumabas at nakita si Kumi sa daungan na nagliliwanag, na nagpapaalala sa kanya kay Koka. Sa pagkakasala, alam ni Gyro na may kailangan siyang gawin. Biglang lumitaw ang isang higanteng halimaw, na sinira ang pader gamit ang mga kamay nito at pumasok sa lungsod. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao para sa kanilang buhay maliban sa dalawa. Samantala, hinahabol ng mga bantay ng lungsod si Kumi upang hulihin siya. Panyana nila siya ngunit sumagot si Gyro, pinapalis ang mga palaso. Tumalon siya patungo kay Kumi, hinuli siya habang sila'y nahulog sa dagat. Habang sila'y lumulubog, itinulak siya ni Kumi ngunit hinayla siya pabalik ni Gyro at iniunat ang kanyang braso. Ang sibat mula sa kanyang barko ay lumutang pataas at hinalikan niya si Kumi sa noo, na ikinagulat ni Kumi. Biglang natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang walang laman na kalawakan. Ipinakilala ni Gyro ang sarili at sinabi ni Kumi na ang kanyang pangalan ay 22. Tinanong ni Gyro kung bakit isang cleric tulad niya ang may kasamang paladin na escort ngunit nahihiya siyang magpaliwanag. Napagpasyahan ni Gyro na pag-usapan nila ito sa ibang pagkakataon dahil ang pagpapahinto sa higanteng halimaw ang kanilang prioridad. Sa wakas, lumipad ang kanyang sibat patungo sa kanya at hinuli niya ito, nagsimula siyang magbigkas ng isang orasayon. Ang orasayon na ito ay nagsimula ng pag-transform sa katawan ni Kumi. Naghiwa-hiwalay siya sa mga Blender 3D particles habang si Gyro ay nahati, pinapahintulutan ang mga particle ni Kumi na pumasok sa kanya. Natapos ang kontrata at sila ay naging isa, nagniningning ang buhok ni Gyro at siya ay bumalik sa lungsod.
Sinabi niya kay Kumi na kailangan nilang paalisin ang higanteng halimaw mula sa lungsod, ngunit nalilito si Kumi at nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Frustrated, tinanong ni Gyro kung talaga bang hindi niya alam at inamin ni Kumi na ito ang unang beses niyang nasa loob ng ibang tao. Sinabi ni Gyro na manahimik muna siya at sumugod sa higanteng halimaw, tinamaan ito ng 2 beses at napabagsak sa labas ng lungsod. Ang mga tao ay nagtataka habang nakikita nila ang isang liwanag na nakikipaglaban sa higanteng halimaw. Patuloy na sinubukan ni Gyro na batasin ang matigas na balat ng halimaw gamit ang kanyang sibat. Hinuli siya ng halimaw mula sa likod, pinigilan ang kanyang pag-atake. Pagkatapos, ang berdeng mata ng halimaw ay naging pula at itinapon si Gyro sa pader bago ito muling sumugod patungo sa lungsod. Tinanong ni Kumi kung ayos lang si Gyro, ngunit sinabi niya na tumigil siya sa pagdadaldal dahil hindi siya makapag-concentrate at sinisisi ang kanyang kalagayan sa sobrang pag-inom. Tumayo si Gyro at ginamit ang kanyang sibat upang putulin ang braso ng higanteng halimaw, pinabagal ito. Nagtataka siya kung may kahinaan ng halimaw. Sinabi ni Kumi na targetan ang mga mata nito dahil kumikislap ito ng pula, katulad ng sa Monster Hunter. Sinubukan ng higanteng halimaw na hulihin si Gyro, ngunit naiwasan niya ito. Ginamit niya ang mga braso ng halimaw upang tumakbo patungo sa mga mata nito at tinusok ito. Sinabi niya na ang mga cleric tulad ni Kumi ay laging may sixth sense tungkol sa mga higanteng halimaw. Ipinasok ni Gyro ang sibat ng malalim sa mga mata ng higanteng halimaw na nagdulot ng maliwanag na tumagos sa halimaw. Dumilim at nagsara ang mga pulang mata ng halimaw at ito'y bumagsak sa lupa. Lumapit si Gyro sa halimaw at lumabas si Kumi mula sa kanya. Humanga siya sa bumagsak na halimaw, tinawag itong kahanga-hanga. Ngunit bumagsak si Gyro sa pagod, nagpanik si Kumi at sinabing bibili siya ng Phoenix Down. Biglang lumitaw si Maya, tinawag siya ni Kumi na Maya. Sinabi ni Maya na alam niya ang isang lugar kung saan maaari silang makakuha ng paggamot para sa nasugatan. Habang walang malay, nanaginip si Gyro tungkol sa sandali nang siya ay magkamali sa paghawak kay Towa. Nagising si Gyro mula sa panaginip at bumangon ng mabilis kaya't tinamaan ang kanyang ulo sa kisame. Tumalikod siya kay Kumi at tinanong kung talaga bang wala siyang alam tungkol sa mga cleric. Inamin ni Kumi na alam lamang niya na mayroong malakas na kapangyarihan ang mga cleric. Ipinaliwanag pa ni Gyro na ang kapangyarihan ng isang cleric ay kahanga-hanga ngunit delikado rin. Maaari silang mawalan ng kontrol at magpakawala ng isang miasma na maaaring magwasak ng lahat sa paligid nila. Dito pumapasok ang mga paladin, sila ang mga sisidlan na nag-channel at kumokontrol sa kapangyarihan ng cleric. Inihayag ni Gyro ang kanyang pagkadismaya na ginagamit na lamang ang mga paladin para sa pangangaso ng mga higanteng halimaw. Tinanong niya kung bakit siya hinahabol ng imperyo, ngunit sinabi ni Kumi na ito ay isang spoiler alert at ihahayag lamang niya ito kung magla-like at mag-subscribe sila sa channel. Idinagdag ni Maya na nagkaroon siya ng kontrata kay Gyro, ngunit ipinagtanggol ni Gyro na sila ay mapapahamak kung hindi niya ito ginawa at sinabi sa kanila na humanap ng ibang paladin kung hindi nila sineseryoso ang sitwasyon. Umalis siya at sinabihan si Kumi na tumakas habang kaya pa niya. Pumunta si Gyro sa kanyang barko at nagsimulang linisin ito, pagkatapos ay bumalik sa kama. Pagkatapos ng paglilinis, binanggit niya ang pangalan ni Towa at napagtanto na nawawala ang kanyang sibat. Hinanap niya ito ngunit wala sa silid, lumabas siya upang tawagin ito sa pamamagitan ng pag-uunat ng kanyang mga kamay ngunit hindi ito lumipad patungo sa kanya. Nagtaka siya kung natrap ang sibat sa isang puno habang patuloy na sinusubukan itong hilahin patungo sa kanya. Napansin niyang nasa loob ng isang barko ang sibat at napagtanto na nahuli si Kumi. Ang mga nanghuli ay alerto habang iniutos ng kapitan na bantayan si Kumi at Maya, na tinutukoy niya bilang prototype at shapo. Nagtago si Gyro sa tubig habang minamasdan ang barko, napansin na puno ito ng mga supply at handa nang umalis. Palihim na pumasok si Gyro at ginaya ang estilo ni Solid Snake, nagtanong kung nasaan ang mga babae. Ibinunyag ng sundalo na nasa silid 5 sa ikalawang palapag sila at binagsak siya ni Gyro. Nakarating siya sa silid kung saan nakita niya ang mga babae at ang kanyang sibat na nakatali kay Maya. Tuwang-tuwa si Kumi sa kanyang pagdating, sinasabing alam niyang darating siya dahil gusto niya ng mga batang babae. Nagkomento si Maya na dumating si Gyro upang kunin ang kanyang magandang asawa, ngunit binaliwala sila ni Gyro at kinuha ang kanyang sibat mula kay Maya. Iniwan niya sila ng walang ibang salita, binaliwala ang tanong ni Kumi kung ayos lang siya. Akala ni Maya na si Gyro ay walang puso at malungkot na sinabi ni Kumi na tila galit si Gyro. Narinig nila ang mga lalaki na umuungol at bumabagsak, at sumigaw si Gyro na magmadali sila. Lumabas sila upang makita ang mga sundalo na nakahandusay sa hallway.
Sinabi ni Gyro na magtago sila at sundan siya, ngunit hindi ito naging madali dahil mababa ang kanilang stealth level. Sinimulang labanan ni Gyro ang mga sundalo ngunit napakarami nito. Lumabas na ang barko ay pagmamayari ni Maami, napalibutan sila kaya iniunat ni Gyro ang kanyang malaking sibat sa mga babae at sinabihan silang mahigpit na hawakan ito. Ginawa nila at kumislap ang sibat, tumalon si Gyro sa hangin kasama ang mga babae at sumisid sa dagat. Iniutos ng kapitan na ilunsad ang barko at sundan sila. Ginamit ni Gyro ang sibat upang ilagay ang mga babae sa daan-daang cons ng pressure ng tubig at dumating sila sa kanyang barko. Pinatatag ni Gyro ang kanyang barko at naghanda upang maglayag. Namangha si Maya sa loob ng barko ngunit sinaway siya ni Gyro, sinabing bibigyan niya sila ng oras habang naghahanda siya. Pumayag si Maya at naghanda upang magmaneho ng barko. Lumabas sina Gyro at Kumi upang pigilan ang kalaban. Sinabi niya na muli silang nagsasama, nag-aalala si Kumi at tinanong kung hindi masasaktan ang mga sundalo. Siniguro ni Gyro na magpapagawa lamang sila ng malaking butas upang palubugin ang barko ng kalaban kaya't huwag mag-alala. Lumapit siya at tinanong ni Gyro kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Kumi na ito ang halik, sinabi ni Gyro na hindi niya magagawa dahil baka ikulong siya at ipinaliwanag na ang halik ay isang beses lamang, na ikinahihiya ni Kumi. Napansin ng kalaban na akala nila tinawag ni Gyro ang automaton dropships ngunit si Gyro lamang pala ito. Sumugod si Gyro sa gilid ng barko ng kalaban, na naging sanhi ng pagtilt nito. Tinawag niya ang kanyang stratum, ang shipbreaker, at isang maliwanag na liwanag ang sumiklab habang tumagos ang sibat sa grupo. Ngunit nakalimutan nila ang kanilang mga bihirang sample habang ang barko nila ay dumadaan sa isang foggy area. Humanga si Kumi sa tanawin sa labas na ikinakalungkot niya dahil ang mga kagubatan ay nagpapaalala sa kanya ng New Hampshire at lahat ng bagay sa Britain ay basura. Ipinaliwanag ni Kumi kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit siya hinahabol ni Maami. Sinabi niya na 7 taon na ang nakalilipas, maraming mga prototype ang ibinigay ng mga numero at ang kanilang mga alaala ay inilipat sa susunod na prototype. Naalala ni Kumi ang sarili bilang numero 11 na napapaligiran ng tubig hanggang sa alisin ng mga lalaki sa Supreme Hoodies ang tubig sa kanyang kamara. Dinala siya sa isang silid kung saan sinuri ng isang lalaki ang kanyang mga vital signs at iniulat na siya ay tagumpay. Gayunpaman, nabigo ang prototype 11 at si numero 18 ay nakarating sa susunod na silid kung saan siya ay itinali sa isang upuan at binigyan ng Xanax. Nagsimula siyang magbigkas ng isang orasayon ngunit sa ikalawang linya ay nagsimula siyang mag-short circuit. Ito ay nagdulot ng overload sa kanyang enerhiya, na nagresulta sa isang pagsabog at itinakda siyang lutong-luto. Ipinaliwanag ni Kumi na ang bawat nabigong prototype ay niluto sa isang human oven. Nang lumabas siya bilang numero 22, bumagsak siya sa lupa at umuubo. Ang lalaki sa suit, na naging kanyang bayani, ay nagtanong kung okay lang siya at pinalakas ang loob niya na kayanin para sa kapakanan ng lahat. Dinala siya sa isang silid kung saan siya ay ininiksyonan ng fentanyl ng maraming beses. Natakot siya at nasaktan ngunit hindi ito nagpahinto sa mga lalaki, kasama si Maami ang crackhead ring leader, mula sa paggawa ng mga eksperimento sa kanya. Inutusan siyang bigkasan ng orasayon habang ininiksyonan siya ng maximum dosage ng Heinz ketchup. Sinabi ng kanyang bayani na ibalik siya sa kanyang kamara at sinabihan siyang magpakatatag dahil malapit na itong matapos. Ngunit ang susunod na nalaman niya ay hiniling na lumaban siya kay numero 23. Pareho silang binigyan ng mga kutsilyo upang maglaban. Siya ay nag-aalangan pa rin ngunit si numero 23, na may dugong British, ay agad siyang sinugod ng walang pag-aatubili. Pinanindigan niya ang kanyang sarili laban kay numero 23 at nagsimulang bigkasan ng isang orasayon na nagdulot sa kanya na maglabas ng miasma na nagsimulang kumain sa mga kamay ni numero 23, na nagpa-atres dito. Sa pagtingin nito, natakot siya habang galit naman si numero 23 sa kanya dahil nagbigay siya ng CO. Hinarap nila ang isa't isa habang binibigkas ang orasayon habang pinapanood sila ng mga lalaki. Lumalabas na para maging matatag sila, hindi ito dahil sa kakulangan sa output ng mga sisidlan kundi sa kanilang mga emosyon na kailangan lumabas, partikular ang kilig ng pagpatay at takot sa kamatayan. Si numero 23 ay mayroong una, habang siya ay mayroong huli. Ayaw niyang lumaban at desperadong gustong may magligtas sa kanya. Lumapit si numero 23 at sinaksak siya sa dibdib, ngunit nagsimula siyang kumislap at ang kanyang miasma ay nag-overflow, pinabulok ang kutsilyo sa kanyang dibdib at pinabulok ang braso ni numero 23. Pagkatapos, si numero 23 ay itinapon papunta sa Flying Mexico at hindi na muling nakita. Nang makita kung gaano siya kalakas, nagpa siya si Maami na ilabas siya mula sa mga pasilidad.
Nag-apply sila ng shock para patumbahin siya, na nagdulot sa kanya upang huminto sa pagkislap at bumagsak sa sahig. Naalala niyang nakaupo siya sa kanyang kamara, pakiramdam na wala siyang halaga. Biglang nagbukas ang mga pinto at sinabi ng kanyang bayani na magmadali at lumabas. Iniunat niya ang kanyang mga kamay sa kanya, sinasabing kailangan nilang tumakbo. Binuhat siya ng kanyang bayani sa likod at tumakbo kasama siya. Patuloy siyang nagbigkas ng orasayon kahit na sinabihan siyang tumigil at manahimik. Pinagalitan siya nito, sinasabing ang sobrang pagdadaldal ay mag-aalerto sa kawan ng mga crackhead Squid Games na lalaki. Hindi niya naintindihan ang ibig niyang sabihin dahil nagsasalita ito ng Vietnamese, ngunit naintindihan niya ang determinasyon sa boses nito nang sinabi nitong dapat siyang patuloy na tumakbo at hindi mahalaga kung saan siya pupunta basta't ayaw niyang mamatay, dapat siyang maghanap ng liwanag at patuloy na tumakbo. Nang makita niya ang liwanag, tumakbo siya papunta dito at ito'y nagdala sa kanya sa isang pinto na nagdala sa kanya sa tuktok ng isang kastilyo na may tubig sa ibaba. Pinalibutan siya ng mga lalaki at hinikayat na bumalik sa kanyang silid, ngunit sinabi niyang natalo na niya ang lahat, pagkatapos ay tumalon siya sa dagat sa ibaba. Simula noon, hinahanap na siya ng mga sundalo. Matapos ang kwento, napansin ni Gyro na papunta sila sa village of the Ranthresh. Nagtataka siya kung papayagan silang pumasok, ngunit tiniyak ni Maya na siya ang bahala. Bumaba ang kanilang barko at lahat ng mga taga-nayon, na mga tao na hayop, ay tumitig sa kanila. Sa kabutihang palad, tinanggap sila ng mga taga-nayon ng malugod habang kumakain ng mga merienda. Lumapit sa kanila si Diggle the Rock Crusher, nagpakilala si Gyro ngunit tinawanan ni Diggle ang pangalan ni Gyro. Binalaan ni Diggle si Gyro tungkol sa mga mapanganib na halimaw sa paligid kamakailan, ngunit sinabi ni Gyro na kaya niyang labanan ang lahat ng ito ngunit hindi sa isang laban. Naputol ang kanilang pag-uusap ng isang batang lalaki na nagngangalang Melon na nagpumilit at yumuko upang maging apprentice ni Diggle, ngunit tumanggi si Diggle. Gayunpaman, iminungkahi ni Melon na matutunan na lamang niya ang swordsmanship at pumayag si Diggle na turuan siya matapos tapusin ang kanyang mga gawain. Pagkatapos, tinanong ni Maya si Gyro kung nag-aalala siya tungkol sa mga higanteng halimaw na nasa pinakamataas na antas ngayong taon, ngunit sinabi ni Gyro na dapat siyang mag-alala sa kanyang higanteng halimaw bago nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin dahil ang pagsali sa laban ay maglalantad na may kasama silang cleric. Nagkomento si Maya na ginagamit lang ni Gyro si Diggle bilang pain. Biglang inanunsyo ng isang taga-nayon na may lumitaw na higanteng halimaw na may pulang mata. Naglilinis si Gyro ng kanyang sibat nang dumating si Kumi na may dala ng balita. Si Diggle, na nasugatan, ay dinala sa nayon, tinanong ng pinuno ng nayon kung ayos lang siya at sinabi niyang ayos lang siya, medyo bagbog lamang. Napansin niya si Gyro at inisip na mukhang kaawa-awa siya, ngunit tiniyak ni Gyro sa kanya na hindi siya dapat tumawa sa kanyang pangalan. Binalaan ni Diggle sila tungkol sa isang higanteng halimaw na may pulang mata, sinasabing wala silang laban dito. Napansin niya na wala si Melon at nag-aalala ang pinuno ng nayon na kung pumunta si Melon sa kagubatan, nagpa siya sina Gyro at ang mga babae na pumasok sa kagubatan at hanapin si Melon. Iminungkahi ni Maya na oras na upang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit tumanggi si Gyro, natatakot na ito'y mag-aakit ng hindi gustong atensyon mula sa imperyo. Biglang nakita ni Gyro si Melon na hinahabol ng higanteng halimaw. Sinubukan ni Melon na tumakas ngunit nadapa at bumagsak. Sa paglapit ng halimaw, tumalon si Gyro upang ipagtanggol si Melon at sinabihan siyang tumakbo sa kaligtasan. Gayunpaman, nag-atubili si Melon at napagtanto ni Gyro na ito ang kinatatakutang halimaw na may pulang mata na binalaan ng mga taga-nayon. Nagulat si Gyro dahil mukha itong elepante na may mga tentacles. Inatake ni Gyro ang halimaw ngunit nagawa niyang makaiwas. Inatake muli ng halimaw gamit ang kanyang trunk ngunit hindi tinamaan si Gyro habang iniiwasan nito ang mga palo. Agad na napagtanto ni Gyro ang liksi ng halimaw ngunit napansin din ang kakulangan nito sa talino. Alam ni Gyro na hindi magiging madali ang mga bagay habang nandoon si Melon, ngunit nagpasya siyang ituloy ito, sinabihan si Kumi na magsimula. Nagsimula siyang bigkasan ng orasayon at sila'y nag-fuse sa isa, na ikinagulat ni Melon. Inilunsad muli ng higanteng halimaw ang mga tentacles nito ngunit madaling naiwasan ni Gyro ang mga ito at tinusok ang mga mata ng halimaw gamit ang kanyang sibat. Isang maliwanag na liwanag ang nabulag sa kaawa-awang halimaw na kasing liwanag ng 1,000 araw. Nabigla si Melon nang malaman niyang si Gyro ay isang paladin. Ipinaalala ni Gyro sa kanya na inutusan niya siyang bumalik sa nayon na agad na humingi ng paumanhin si Melon. Ipinagtanggol ni Kumi si Melon ngunit pinabayaan na lang ni Gyro, binalaan si Melon na kalimutan ang lahat ng nakita niya at tinakat siya na gagawin siyang unang Beastman Big Mac kung sasabihin niya ang lahat ng nasaksihan niya.
Natakot si Melon at sumang-ayon na manahimik. Kinagabihan, isang misteryosong babae ang pumasok sa nayon at tumungo diretso sa isang bar. Tinitingnan siya ng mga taga-nayon na may pag-aalinlangan, nararamdaman ang kaguluhan. Nasa bar din ang grupo ni Gyro dahil ito ang kanilang ligtas na kanlungan. Nilapitan ni Kumi ang misteryosong babae at inalok siya ng tuwalya. Nagpakilala ang babae bilang si Romana, ang 10 out of 10 herbalist hati sa bayan. Ginamit niya ang tuwalya upang linisin ang kanyang case at ipinaliwanag na naglalaman ito ng mga halamang gamot na ginagamit niya upang tulungan ang mga nasugatan. Sinamahan ni Kumi si Romana sa kanilang mesa kung saan hinamon ni Romana si Gyro sa ilang mga laro at nanalo sa bawat isa. Pagkatapos, nagbahaginan sila ng inumin at mga kwento. 3 taon na ang nakalipas, sa isang war zone sa disyerto, nagsilbi si Romana bilang isang herbalist na nagpapagaling sa mga sugatang sundalo. Ibinahagi niya ang kanyang kwento sa grupo na walang ibang naidudulot kundi isang istorya. Kinabukasan, naghahanda sina Gyro at ang mga babae na lisanin ang nayon, nagpaalam sila sa mga residente na nagpapasalamat sa kanilang tulong. Sinabi ni Maya na walang anuman ito, habang pinasalamatan nila ang masarap na pagkain. Habang pinagmamasdan ni Gyro ang mga babaeng nagpaalam, napansin niya si Romana na hawak ang kanyang sibat at nagpas siyang sumama sa kanila, binanggit ang panganib ng mga higanteng hayop at ang kanyang pangangailangan ng proteksyon. Tumutol si Gyro na hindi siya pumayag na isama siya o maging kanyang tagapagbantay, ngunit nagpumilit si Romana na tatawagin ang mga pulis kung tatanggihan siya. Sinabi ni Maya na magiging kapaki-pakinabang ang isang doktor tulad ni Romana, at nagdagdag si Kumi na magiging mabuti ito para sa kanya. Walang ibang pagpipilian, napilitan si Gyro na pumayag, na napagtanto ang halaga ng pagkakaroon ng isang maganda at matalinong prinsesa sa grupo. Sumakay silang lahat sa barko at umalis na May 18 presidente ng nayon na nagpapalipad. Hindi lamang sila ang bagong karagdagan sa grupo, sumama rin si Melon bilang aliwan para sa kanilang paglalakbay, ayon sa kahilingan ni Diggle. Tinawag ni Melon si Gyro na master at nais matuto mula sa kanya, habang iminungkahi ni Romana na ituring silang mga kasama sa paglalakbay. Sa kabila ng pagka-overwhelm, tinanggap ni Gyro ang kanilang presensya ng walang reklamo. Habang ginagabayan ni Gyro ang barko, bigla siyang napahinto upang maiwasang mabangga ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng barko. Nagmamadaling lumabas si Melon upang batiin ang matanda, na ipinakilala niya bilang si Zen the Frozen Winter. Nagtipon ang lahat habang ipinakilala ni Melon si Zen sa kanila. Ngayon ay kilala na siya bilang Zen the Decrepit, na binanggit ang paglaki ni Melon at ang kanilang mga sesyon ng pagsasanay sa nayon ni Melon. Nagpakilala sina Romana at Maya, kasunod si Gyro at si Kumi na sobrang magalang. Nagtanong si Zen tungkol sa kanilang paglalakbay at kinumpirma ni Melon na patungo sila sa timog. Binalaan sila ni Zen na mag-ingat sa pagpasok sa teritoryo ng mga mountaineer. Iminungkahi ni Melon na sumama si Zen sa kanila ngunit tumanggi si Zen, na nangakong magpapadala ng liham. Pasasalamat ni Kumi sa kanyang tulong, habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, inamin ni Kumi na sa tingin niya ay kasalanan niya ang paglitaw ng mga pulang mata na hayop. Nang tanungin ni Melon at Romana kung bakit, ipinaliwanag ni Kumi na napansin niya ang paglitaw ng mga pulang mata na hayop matapos niyang maimit ang forbidden vape juice. Nagduda si Romana kung si Kumi ay acoustic, ngunit iminungkahi ni Gyro na naglabas si Kumi ng wave ng miasma nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang mga kapangyarihan, na iniuugnay ito sa pagdating ng mga pulang mata na hayop. Kahit na pinapakalma ni Gyro si Kumi, patuloy siyang nakaramdam ng pagkakasala. Ininsist ni Gyro na kontrolado na niya ang kanyang mga kapangyarihan mula nang lisanin nila ang lungsod at walang itim na usok na lumabas, kaya't dapat may ibang dahilan sa likod ng mga pulang mata na hayop. Sa kabila ng reassurances ni Gyro, nanatiling hindi sigurado si Kumi ngunit tiniyak ni Gyro na siya ang bahala sa lahat, naalala niya na siya ang kanyang paladin na nagpataas ng kanyang moral. Sumang-ayon si Melon at Maya na tuklasin kung saan nanggagaling ang mga pulang mata na hayop. Nang makarating sa tuktok ng bundok, naghiwalay sina Gyro at Kumi upang mag-imbestiga. Nakita ni Gyro ang ilang tao at hinarap sila tungkol sa mga pulang mata na hayop. Isang puting buhok na lalaki na nagngangalang Fasod ang sumagot, na sinasabing wala silang alam tungkol sa mga hayop ngunit tila naakit nila si Gyro na itinuring nilang masama. Gulat si Gyro nang makilala si Fasod bilang isa sa kanyang mga kasama noong namatay si Toa. Tinanong niya kung paano nabubuhay pa si Fasod, ngunit hindi siya nakilala ni Fasod at sinabing umalis na siya kung ayaw niyang mamatay. Tumangging umatras si Gyro at inihanda ang kanyang sibat para harapin si Fasod. Nagalit si Fasod nang malaman niyang si Gyro ay isang paladin. Nag-charging si Fasod kay Gyro at walang habas na umatake, ngunit matagumpay na ipinagtanggol ni Gyro ang sarili.
Sa kabila ng pagtulak ni Fesod sa kanya, nagawa ni Gyro na makapanatili gamit ang kanyang sibat. Tinanong ni Gyro si Fesod kung ano ang nangyari sa kanya ngunit nanatiling tahimik si Fesod, naghahanda para sa isa pang atake. Tinanong ni Gyro si Kumi kung handa na siyang lumaban at sumagot siya ng oo. Binanggit ni Gyro ang chant at nag-merge sila ni Kumi, handang harapin si Fesod. Nag-charging si Gyro kay Fesod at nag-clash ang kanilang mga armas na may malakas na tunog. Sinubukan ni Gyro na mapabagsak ang mga depensa ni Fesod, ngunit nahirapan siya at napapapigil na huminga ng mabigat. Habang nagpapahinga si Gyro, naghahanda si Fesod para sa isa pang atake. Tinanong ni Gyro si Fesod kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit nag-charging muli si Fesod. Nag-clash muli ang kanilang mga armas, na nagresulta sa isang malakas na pagsabog ng enerhiya. Napalipad silang dalawa sa pader ng bundok, habang naguguluhan, sinubukan ni Gyro na unawain ang nangyayari. Bigla, si Gojo Saro ay nag-launch ng Hollow Purple kay Gyro, ngunit na-deflect ito ni Gyro gamit ang kanyang sibat. Ngunit hindi ito ang sikat na Gojo, kundi isang babae sa itim na balabal. Dahan-dahan siyang lumapit kay Gyro at tinawag siyang isang pekeng tao. Laking gulat ni Gyro nang mapagtanto niyang ang babaeng ito ay isang cleric at kahawig ni Kumi, ngunit mas masama. Pinagtawanan ni cleric si Gyro at tinawag siyang isang palpak na produkto, ngunit tinutukoy niya si Kumi na nasa loob ni Gyro. Nag-conjure ng dalawang hollow purples ang cleric at itinapon kay Gyro, na nag-merge sa isa. Nahihirapan si Gyro na i-block ang atake, ngunit nagawa niyang i-deflect ito. Bigla siyang bumagsak, naramdaman ang pagkawala ng kanyang lakas. Nangamba si Kumi at nagsimulang magpanik nang makita ang ibang cleric. Pinakalma ni Gyro si Kumi, ngunit patuloy siyang natatakot, naaalala ang kanyang oras sa mga pasilidad at ang pag-iral ng iba pang mga prototype. Sa isang desperadong hakbang, naghiwalay si Kumi mula kay Gyro at tumayo sa harap niya. Nagulat ang cleric at tinanong si Kumi kung ano ang kanyang sinasabi. Biglang bumangon si Fesod at sumama sa cleric, sinubukang magpaliwanag ni Kumi sa cleric kung sino siya at paano niya nakilala si Gyro. Inamin ng cleric na pumatay siya ng maraming tao tulad ni Kumi sa nakaraan, ngunit iginiit ni Kumi na mali ang pumatay at mali rin ang mamatay. Nagalit ang cleric at sinabi kay Kumi na kausapin na lang ang kamay habang nag-throw ng hollow purple sa kanya. Ngunit mabilis na kinuha ni Gyro si Kumi at lumundag, na iwasan ng atake. Sinabi ni Gyro kay Kumi na haharapin nila ang cleric mamaya, ngunit kailangan nilang harapin si Fesod muna. Pumayag si Kumi at nag-merge silang muli, nag-charge si Fesod at sinira ang bato kung saan nakatayo si Gyro bago siya lumundag. Nag-aalala si Gyro kung ito pa rin ang parehong Fesod na kilala niya. Nakadetect si Kumi ng amoy ng isang higanteng hayop mula kay Fesod. Nag-clash ang kanilang mga armas, na pinipilit ni Fesod na umatake habang ipinagtatanggol ni Gyro ang kanyang mabilis na mga strike. Pinagtawanan ni Fesod si Gyro, sinasabing huwag siyang magpigil. Naglaban sila ng mabilis, na nagmumukhang mga kidlat ang kanilang galaw sa mata ng cleric na nasa bato. Nagtanong ang cleric tungkol sa tibay ni Kumi at nag-launch ng purple sphere sa kanila, na nagresulta sa kanilang paghihiwalay. Nakialam ang cleric at sinabi na wala ng paglalaro. Iminungkahi ni Kumi na iliga ang cleric papunta sa bundok para subukang kausapin ito. Nag-alinlangan si Gyro, itinuturing na masyadong mapanganib, ngunit nagpumilit si Kumi. Pinayuhan siya ni Gyro na huwag gumawa ng anumang mapanganib. Bilang pang-distraksyon, itinuhog ni Gyro ang kanyang sibat sa lupa, na nagbigay daan upang maghiwalay silang muli at tumungo si Kumi sa bundok kasama ang cleric na sumusunod. Hindi alam ni Fesod kung ano ang kayang gawin ni Gyro nang wala si Kumi. Tiwalang sumagot si Gyro na may kakayahan siyang labanan. Biglang nawala si Fesod at muling lumitaw sa likod ni Gyro. Nagulat si Fesod nang si Zen ay lumitaw sa likod niya, may hawak na espada. Ipinahayag ni Zen na hindi siya nahirapang sundan si Fesod. Samantala, narating ni Kumi at ang cleric ang bundok. Sinimulang magsalita si Kumi, sinasabi sa cleric na pareho silang dalawa na hindi ipinanganak upang mamatay. Nagalit ang cleric at nag-launch ng Purple Blast, ngunit na-block ito ni Kumi. Nagulat ang cleric sa lakas ni Kumi, patuloy na naglulunsad ng Purple Spheres ang cleric, ngunit walang nasaktan kay Kumi. Pinasiguro ni Kumi sa cleric na ang mundo sa labas ay malawak at maaari nilang tuklasin ito ng magkasama. Nagsimulang mawala ng kontrol ang cleric at nag-glow, ngunit niyakap siya ng mahigpit ni Kumi at nakiusap na buksan ang kanyang puso. Nakita ng cleric ang lahat ng naranasan ni Kumi sa labas, kasama ang mga kaibigan na nakilala niya. Natigilan ang cleric at tumigil sa pag-glow, lumuluha habang napagtanto ang tunay na anyo ng mundo. Pinasiguro ni Kumi na maaari silang magkasama sa paggalugad. Biglang tinawag ni Melon si Kumi, excited na makita siya.
Tumakbo si Kumi upang salubungin si Melon at ang iba pa. Napagtanto ng Claret na may labas na mundo na hindi niya alam, isang mundo kung saan hindi niya kailangang harapin ang kamatayan. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa kanila, ngunit bigla siyang nakaramdam ng tubig na parang hadlang. Nakita niya si Kumi at ang iba na nakangiti sa kanya, ngunit unti-unti silang naglalaho, na nagdulot ng kalituhan sa kanya. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman at nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Napagtanto ng Claret na hindi sila magkapareho ni Kumi at hindi siya maaaring sumama sa kanya. Ang kanyang subconscious ay nagsabi na ang kamatayan ang kanyang tanging kaligtasan, kaya't nagsimula siyang mag-recite ng death chant habang nagsisimulang magningning. Napansin ito ni Kumi at naguluhan, kaya pinilit niyang magmadali papunta sa barko. Tumakbo si Kumi patungo sa Claret habang ang iba ay bumalik sa barko. Niyakap ni Kumi ang Claret, nakiusap na huminto at tinanong kung ano ang nangyari. Hinimok niya ang Claret na kalmayan ang sarili at magpatuloy, ngunit nagpatuloy ang Claret sa pag-recite ng death chant, na nagdulot ng pag-aalala at kalituhan kay Kumi. Wala siyang magawa kundi magmakaawa sa Claret na bumalik sa kanyang sarili. Sa huling sandali bago sumabog ang kanyang liwanag, biglang huminto ang Claret sa kanyang chant, na may luha sa kanyang mukha. Mahigpit siyang niyakap ni Kumi habang ang liwanag ay lumalawak, na nag-iiwan ng pagkawasak sa paligid. Napansin ito ni Fesod at tumalon papunta sa liwanag, na nagsasabing lahat ay nasa lugar na. Samantala, nabahala si Gyro sa kaligtasan ni Kumi, habang mahigpit na hawak ni Kumi ang Claret. Napansin niya ang singsing sa daliri ng Claret na bamuka at ang sphere ng liwanag ay pinalilibutan ng singsing. Lumawak ang singsing upang bumuo ng kulungan sa paligid ng sphere. Dumating si Gyro sa eksena at naguluhan sa kanyang nakita. Nang ay compress ng kulungan ang sphere ng liwanag, ito'y naglaho, at ang pagkawasak na dulot ng sphere ng liwanag ay napakalawak, nagiging abo ang lahat ng tinamaan nito. Sa eksena, nag-alala si Gyro sa pinsalang nagawa, samantala, patuloy na hawak ni Kumi ang Claret na hindi pa namamatay. Tumingala ang Claret at sinabi na ang kamatayan ay hindi isang malaking bagay. Napagtanto niyang hindi siya maaaring maging katulad ni Kumi dahil bawat tao sa mundo ay magkakaiba. Biglang nagningning ang liwanag mula sa langit at sinabi ng Claret na ang labas na mundo ay napakaganda, hinihimok si Kumi na patuloy na mabuhay. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa isang figure na kahawig ni Toa, na nagpapahiwatig na siya ay pumanaw na. Umiyak si Kumi habang hawak ang Claret, pakiramdam na hindi niya ito nailigtas sa kabila ng kanyang pagsusumikap. Hindi niya napigilan ang pagkamatay ng Claret, si Kumi ay napagod at nawalan ng malay kaya dinala siya pabalik sa barko at inalagaan ni Romana. Nang magising si Kumi, natutuwa si Romana na makita siyang maayos. Umupo si Kumi at binigyan siya ni Romana ng gamot na maiinom. Uminom si Kumi ngunit tumigil dahil mapait ang lasa. Tumawa si Romana at sinabi na ito'y mabuti dahil kung masarap ang lasa, may mali. Tinanong ni Kumi kung nasaan si Gyro at itinuro siya ni Romana na natutulog sa sahig. Sinabi ni Romana na nagbantay si Gyro kay Kumi nang walang tulog kaya't nagpalitan sila. Nang gumaling na si Kumi, umalis ang grupo sa bundok na si Maya ang nagmamaneho ng barko papunta sa kanilang susunod na destinasyon. Kinaumagahan, nakatayo si Kumi sa barko, iniisip na bumalik sa nakakatakot na laboratorio na kanyang tinakasan, ngunit ngayon siya ay matapang at hindi na natatakot. Tinanong ni Maya kung ano ang ginagawa niya at nakita ni Kumi na nagtipon ang lahat. Tinanong niya kung ano ang nangyayari at itinulak ni Romana si Gyro papunta kay Kumi. Nahihiyang nagsalita si Gyro, sinasabing hindi makasarili si Kumi kundi nais niyang tumulong sa iba, na tanda ng kanyang paglaki. Ipinahayag ni Gyro na sa panunood sa paglaki ni Kumi, nagkaroon sila ng pag-asa, at naniniwala siyang kaya niyang ikalat ang pag-asa sa lahat sa laboratorio. Ibinigay nila sa kanya ang bagong palayaw na, Kumi the Blooming Flower. Nagulat si Kumi at yumuko, nagpapasalamat kay Gyro at sa iba, may malaking ngiti sa kanyang mukha. Kalaunan, nakahiga si Kumi sa kama, nakatitig sa kisame, kasama sina Melon, Gyro, at Romana sa silid. Tinanong ni Melon kung maaari niyang ikwento ang tungkol sa laboratorio na kanyang tinakasan. Pinaalalahanan ni Romana si Melon na hindi niya dapat itanong iyon, ngunit tumayo si Gyro mula sa kanyang kama at sinabing mas mabuti para sa lahat na malaman ang mga detalye. Hiniling niya ang pahintulot ni Kumi, pagkatapos mag-isip, pumayag si Kumi. Sinimulan ni Kumi na ipaliwanag na mayroong maraming iba pang mga batang babae na katulad niya sa laboratorio. Sinabi niyang nagising siya sa loob ng isang kakaibang water pod, at pagkatapos ay pinilit siyang pumatay. Pinilit silang maglaban-laban at uminom ng maraming gamot araw-araw. Sinabi ni Romana na maaaring ito ang dahilan kung bakit may amoy kemikal si Kumi.
Tinanong ni Melon kung bakit nila ginawa ito, at sinabi ni Gyro na ito'y para gawing armas ang mga Pleuret. Ipinaliwanag niya na ito'y usap-usapan noong nasa imperyo pa siya, ngunit ang mga Pleuret ay brainwashed upang sambahin ang kamatayan, ginagawa silang mga human weapons na hindi kailangan ng mga sundalo o paladin. Sinusuri nila kung paano gawing kusang loob ang mga Pleuret na ilabas ang kanilang buong kapangyarihan, dahil ang pagsabog na dulot nito ay madaling makakasira ng isang lungsod. Idinagdag ni Romana na ito ang nakita nila sa kabilang Pleuret at kay Kumi. Sinabi ni Gyro na ang ideya ng kamatayan ay hindi nakakatakot sa mga Pleuret, tulad ng mga suicide bomber. Sinabi ni Melon na hindi niya alam na gumagawa ng ganitong kakilakilabot na bagay ang imperyo. Sinabi ni Kumi na pagkatapos ng kaunting panahon, nailipat siya malapit sa isang port town at nagawang makatakas. Natutunan niyang ang labas na mundo ay puno ng kasiyahan at magagandang bagay, may masasarap na pagkain at mababait na tao. Si Kumi ay nagpatuloy sa pagsasalita, sinasabi niyang nais niyang iligtas ang mga batang babae na kanyang iniwan at hayaan silang matuklasan ang labas na mundo rin. Ngunit dahil hindi niya nailigtas ang Pleuret na kanilang nakaharap, nagtataka siya kung magiging iba ba ang mga pangyayari kung hindi siya tumakas sa simula pa lang. Pinayapa siya ni Gyro, sinasabing ginawa niya ang tamang bagay sa pamamagitan ng paghanap ng paraan upang makatakas at buhay pa siya dahil dito, na siyang pinakamahalaga. Sinabi niya na walang makakapagbintang sa kanya dahil magbabago pa rin ang mga bagay kung nanatili siya. Bumangon si Kumi mula sa kama at nagtanong kung talaga bang tama na siya tumakas. Panyanatag siya ni Gyro na tama lang iyon, idinagdag ni Melon na sino mang gagamit ng mga batang babae bilang mga armas ng digmaan ay mga tunay na halimaw, isang pahayag na sinang-ayunan ni Romana. Sinabi ni Gyro kay Kumi na panahon na para itigil ang pagtakas at bumalik upang iligtas ang mga kaibigan ni Kumi sa laboratorio. Lubos na natuwa si Kumi sa narinig, dumating ang grupo sa laboratorio na sumasaklaw sa malawak na lupa. Binanggit ni Kumi na karamihan sa mga pasilidad ay nasa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag ni Gyro na wala silang sapat na oras upang kumbinsihin ang bawat prototype isa-isa, kaya't patutulugin nila ang mga ito at patutok sa pagtanggal ng brainwashing pagkatapos nilang makatakas sa lab. Iminungkahi ni Romana na gamitin ang kanyang mga halamang gamot upang patulugin ang mga ito nang hindi natitrigger. Nag-alinlangan si Melon at nagtanong kung may iba pang ideya, ngunit wala namang nakaisip. Tinanong ni Maya si Gyro tungkol sa mga sundalong nagbabantay, sinabi ni Gyro na hindi sila magiging malaking banta, mabilis nilang aasikasuhin ang mga ito at dadalhin ang mga batang babae palabas. Excited na excited si Kumi at sinabing wala silang dapat ipag-alala dahil naniniwala siyang magtatagumpay ang kanilang plano. Nagsanib sina Gyro at Kumi at lumapit sa laboratorio. Isang sundalo ang nakakita sa kanila at nagulat sa komandante, at tumunog ang alarma. Lahat ng sundalo ay lumabas upang harapin si Gyro. Una, tinanong ni Gyro kung kailangan bang lumaban at sinabi niyang isa siyang paladin kaya't hindi mahalaga kung mas marami sila dahil kaya niyang pabagsakin silang lahat sa isang atake. Tumanggi ang komandante at inutusan ng mga sundalo na magpaputok, ngunit wala silang nataman. Mabilis gumalaw si Gyro at madali niyang napabagsak ang lahat ng bantay, maliban sa komandante at isang sundalo na agad sumuko pagkakita sa kanyang kapangyarihan. Pinaalis sila ni Gyro at nagtungo sa kuta. Sa loob ng kuta, hinarap ni Gyro si Fasod na naghihintay sa kanya. Nag-flash ang kanilang mga armas na lumikha ng mga sparks ng kuryente sa paligid nila. Pareho silang nagtatangkang manaig, sinabi ni Fasod na kasuklam-suklam ang kapangyarihan ni Gyro at tumugon si Gyro na alam niya iyon dahil ang mga paladin ay hindi makakalaban ng hindi kumukuha ng buhay mula sa mga Pleuret. Idinagdag ni Gyro na ang pagiging paladin ay pinakamalupit na paraan ng pamumuhay at iyon din ang sinabi ni Fasod noong nakaraan, ngunit hindi iyon sapat upang magbago si Fasod. Sinabi ni Gyro na sinubukan pa ni Fasod na baguhin ang takbo ng digmaan upang hindi mabiktima ang mga Pleuret. Tinanong ni Fasod kung ano ang pinag-uusapan ni Gyro. Pinilit ni Gyro na maalala ni Fasod ang kanyang nakaraan at pinabagsak siya ng kanyang sibat. Ngunit huminto si Fasod at ipinahayag na nakuha niya ang tunay na kapangyarihan na sapat na upang lumaban ng hindi umaasa sa mga Pleuret. Mabilis siyang gumalaw at tila maraming kopya niya ang nakikita. Tinulungan ni Kumi si Gyro na malaman kung saan talaga aatake si Fasod. Napanatag ni Gyro ang kanyang sibat sa dibdib ni Fasod, na ikinagulat ni Fasod. Napagtanto ni Fasod na ito ay dahil kay Kumi, sinabi ni Gyro na ang mga paladin ay may dalawang set ng mga mata, gamit ang sinabi ni Fasod. Tinuhog niya ang mga kristal sa dibdib ni Fasod, na nagpapakita ng kanyang kahinaan. Nakakita si Fasod ng alaala ng isang batang babae na nakatayo sa tabi ng bintana, ngunit nalilito siya sa kanyang nakita. Bigla siyang huminga ng malalim at nagsimulang umatras. Tinawag siya ni Gyro ngunit sinabi niyang lumayo siya.
Naghiwalay si Kumi mula kay Gyro habang sumama ang natitirang grupo. Natalo si Fesod sa kanyang pagkakasala, nagpatuloy ang grupo sa susunod na silid. Tumayo sila sa harap ng isang pinto at tinanong ni Gyro kung ito ang tamang daan. Kumpirmadong sinabi ni Kumi na naroon ang iba, pinabagsak ni Gyro ang mga pinto at pumasok sila upang makita ang mga pods na puno ng tubig. Tinanong ni Gyro kung nasa loob ang mga batang babae, at sinabi ni Kumi na dapat nga. Ngunit nang tingnan ni Gyro ang mga pod, walang laman ang mga ito. Nakita nila ang isang cleric na nagre-recite ng death chant at nagliliwanag. Sinabi ng cleric kay Kumi na siya'y isang palpak na produkto at dapat mamatay. Mabilis na pinabagsak ni Gyro ang batang babae bago siya sumabog. Tinawag niya si Romana upang magsimula, dinala ni na Romana, Melon, at Maya ang isang cart na gagamitin upang ilipat ang mga batang babae. Natatakot si Melon dahil maaaring magtagumpay o mabaygo ang kanilang misyon. Sinabi ni Romana na magmadali sila bago magising ang batang babae. Itinali ni Romana ang kanyang halamang gamot sa leeg ng batang babae upang manatili siyang tulog ng kaunti. Nagpatuloy ang grupo at nakita nilang puno ng mga guho ang lugar. Sinabi ni Gyro na maaaring ito ang mga lumang guho na binanggit ni Zen. Sinabi ni Kumi na posible iyon at hindi pa siya nakarating dito dati. Ipinagtaka ni Romana ang mga nakasulat sa mga pader. Pumasok sila sa isang pinto at sa likod nito ay maraming cleric na nagsimulang mag-recite ng failed product at nagsimulang magliwanag. Tinanong ni Gyro kung ito na ba lahat, na kinumpirma ni Kumi. Sinabi niya na hindi nila kayang pabagsakin silang lahat ng sabay-sabay. Sumigaw si Kumi sa mga batang babae na huminto at mabilis na binantayan sila ni Romana habang hinihintay ang pagsabog. Bigla, may tunog ng sistema na nagre-reverse ng brainwashing sequence sa mga batang babae. Mga streams ng liwanag ang nagsimulang umakyat, tumigil ang mga batang babae at ang kanilang asol na liwanag ay nag-glitch at nawala. Nakita ito ni Gyro at naguluhan, tumigil ang pagliwanag ng mga batang babae at nawalan sila ng malay. Tumigil si Romana sa pagbantay kay Kumi at sinuri ang isa sa mga batang babae. Nag-aalala si Kumi na baka patay na sila, ngunit pinasiguro siya ni Romana na nawalan lang sila ng malay. Dumating si Maya at sinabi na mahirap dalhin ang lahat ng mga batang babae palabas. Tinanong ni Gyro tungkol sa mga guho at sinabi ni Maya na hindi niya alam, at tanong iyon para sa mga security. Sinabi ni Gyro kay Kumi na aalis na sila upang hanapin si Mami at iniwan niya kay Romana ang pag-aasikaso sa mga batang babae na sinang-ayunan ni Romana. Bumalik si Melon na may cart matapos dalhin ang unang nahanap nila sa barko. Naglakad-lakad sina Gyro at Kumi sa mga guho, naghahanap kay Mami, ngunit umabot sila sa dead end. Nang ilagay ni Gyro ang kanyang mga kamay sa pader, ito'y nagbago mula pula hanggang puti at nagbukas, na nagpapakita ng isang malaking silid. Sa loob ng silid, si Mami ay nakatayo sa harap ng isang humanoid giant beast na nakasilid sa likod ng salamin. Tinanong ni Kumi kung ano iyon at kinilala ni Gyro na ito ay isang humanoid giant beast. Lumingon si Mami sa kanila na may isang pulang mata, at kinilala niyang tama siya tungkol kay Gyro na isang paladin mula pa nang makita niya ito sa port. Sinabi ni Gyro kay Mami na sumuko na dahil wala nang natitirang tutulong sa kanya. Ipinahayag ni Mami na hindi niya inasahang malagpasan ni Gyro ang lahat ng mga prototype, ngunit hindi na sila kailangan pa. Boldly sinabi ni Mami na siya lamang ang kailangan kasama ang perpektong armas na katabi ni Gyro, na tumutukoy kay Kumi, na tinawag niyang number 22. Sinabi ni Mami na may malakas na espiritu si Kumi na nagbigay sa kanya ng ganap na kontrol sa kanyang mga kapangyarihan, na ginagawang karapat-dapat siyang maging kasosyo sa pamumuno sa mga inferior species. Lumapit siya sa kanila habang ipinaliwanag niyang natuklasan niya ang katotohanan sa mga guho at handa siyang ibahagi ito sa kanila. Biglang nagbago ang kulay ng pangalawang mata ni Mami at naging pula. Ipinaliwanag ni Mami na ang lahat ng inferior species na nabubuhay sa Ars ay mga kasangkapan lamang. Noon, ang mga tao ang itinuturing na pinakamalapit sa mga Diyos at ang ibang species ay ginawa upang maglingkod sa kanila. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakalimutan ng mga tao ito at ngayon, ang mga inferior species ay iniisip na sila ay katumbas ng mga tao. Ipinahayag niyang siya lamang ang nakakaalala ng katotohanan at natuklasan ang tunay na kasaysayan ng mundo. Naniniwala siyang panahon na upang harapin ng mga inferior species ang paghuhusga base sa tunay na kasaysayan. Sinabi ni Gyro na ito ang dahilan kung bakit gusto ni Mami ng digmaan. Ipinahayag ni Mami na ang digmaan ang sagot at kapag nagsimula na ito, si Kumi ang magiging banal na apoy na lilipol sa mga inferior species mula sa lupa. Sinabi ni Gyro na tumigil na siya ngunit tumawa lamang si Mami, sinasabing iniisip ni Gyro na siya ay isang walang kapangyarihang siyentipiko lamang.
Nag-transform si Mami, tinanggal ang kanyang mga damit at naging isang malaking humanoid. Nagsanib sina Gyro at Kumi upang labanan siya, nagsimulang yumanig at magiba ang lugar. Buti na lang at natapos na nina Romana, Maya, at Melon ang paglipat ng huling turret. Sinabi ni Maya na maaari na silang umalis dahil sigurado siyang kayanin na Gyro at Kumi ang natitirang trabaho. Nagtiwala si Romana sa kanyang sinabi at umalis na sila sa lugar. Samantala, bagbog sarado si Gyro at bumagsak ng malakas sa lupa. Sinabi ni Maami na siya ang may hawak ng tunay na kapangyarihan na makakatalo sa lahat ng inferior species. Hinawakan ni Maami si Gyro sa ulo at tinanong kung iyon lang ba ang kaya niya. Sinubukang lumaban ni Gyro pero nahuli ni Maami ang kanyang sibat at sinabing isang lumang armas lang ito na hindi gagana sa kanya. Hinawakan niya si Gyro at hinugot si Kumi mula sa kanya, ginamit siya bilang kalasag bago ihagis si Gyro sa pader. Lumingon si Maami kay Kumi at sinabing tumigil na sa pakikipaglaban at sumunod na lang sa kanya. Nangako siyang ililigtas si Gyro kung susunod si Kumi. Sinubukan ni Gyro na pigilan siya pero sobrang hina na niya. Lumapit si Maami kay Kumi at tinawag siyang number 22, pero mariing sinabi ni Kumi na ang pangalan niya ay Kumi, the blooming flower, at tumangging sumama. Tumawa si Maami sa kanyang pangalan, tinawag itong tanga, at sinabing iyon lang ang inaasahan niya mula sa kanya. Nagalit si Kumi at sinabing espesyal ang kanyang pangalan at puno ng mabubuting damdamin mula sa kanyang mga kaibigan, at hindi dapat itong kutsain ni Maami. Biglang nagningning ang mga mata ni Kumi at nagising ang humanoid giant beast. Iniunat nito ang mga kamay patungo kay Maami, at sinabi ni Kumi na pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niya. Nagulat si Gyro sa kanyang nakita, sinubukan ni Maami na tumakas pero hinuli siya ng humanoid giant beast at isinubo. Nahulog si Kumi at nawalan ng malay, kaya't dali-daling lumapit si Gyro habang nagsisimulang gumuho ang lugar. Binuhat niya si Kumi at tumakbo palabas, nang makalabas, inilapag ni Gyro si Kumi sa isang bato. Tinanong ni Romana kung okay lang siya at sinagot ito ni Gyro. Tinawag ni Maya ang kanilang pansin sa paparating na dalawang barko. Huminto ang mga barko sa harap nila at lumabas ang isang babae kasama ang isang batang babae na may mga sungay. Tinawag ni Gyro ang babae na TGI, nagulat sa kanyang nakita, at tinanong kung siya nga ba iyon. Lumapit sa kanya ang babae at sinabing matagal na silang hindi nagkikita. Napansin ni Gyro ang ilang kalalakihan sa likuran niya at tinanong kung sino sila. Ipinakilala ng leader ang sarili bilang Cryones, the Great Heaven Reacher, at sinabi niyang siya ang pinuno ng Sekurian. Ipinahayag ni Gyro na patay na si Maami at iniwan sa kanila ang natitirang mga gawain. Lumapit si Masugi kay Kumi at tinanong si Gyro kung siya ang kasalukuyang cleric niya. Napansin niya ang singsing sa kamay ni Kumi at inakala niyang iyon na nga. Ipinaliwanag ni Soy na ang teknolohiyang ginamit sa paggawa ng mga prototype ay maaaring magdulot ng digmaan kaya't kailangan nilang pigilin ito. Idinagdag ni Cryes na nagpadala na sila ng mga mensahero sa bawat baryo upang maiwasan ang anumang labanan. Tinanong ni Gyro kung may parusa para sa kanila, sinabi ni Sergi na mas ligtas na alisin si Gyro, pero may iba silang plano para sa kanya. Ipinahayag ni Cryones na may teknik ang Sekurian na kayang pigilin ang kapangyarihan ng isang turret. Plano nilang gawin ang ritual na ito kay Kumi sa kanilang baryo at ulitin ito upang pagalingin ang iba pang mga batang babae. Idinagdag ni Fuji na pagkatapos nito, kailangang isuko ni Gyro ang kanyang kasalukuyang pangalan at mamuhay sa ilalim ng bagong identidad. Hindi nagustuhan ni Gyro ang ideya, kitang-kita sa kanyang mukha. Inamin ni Soy na hindi ito magiging madali, ngunit lahat sila ay opisyal na iuulat bilang patay na. Tinanong ni Melon kung ibig sabihin nito ay matatapos na ang kanilang paglalakbay kapag narating nila ang Sekurian Village. Sinabi ni Cryones na hindi sigurado kung magiging maayos ang lahat. Binanggit niya ang moment of judgment at tinanong ni Romana kung ano ito. Ipinaliwanag ni Cryes na kapag narating ng mundo ng Ars ang rurok ng maturity, darating ang mga Diyos at kukunin ang lahat. Naalala ni Gyro na binanggit ni Maami ang tungkol dito. Ipinahayag ni Cronus na ang mga pulang mata na hayop na kanilang nakaharap ay indikasyon nito. Sila ay mga pauna na naghahanda para sa pagdating ng mga Diyos sa pamamagitan ng pagkain sa mga tao at pagsira sa mundo. Idinagdag niya na tungkulin ng Sekurian na maghanda para sa moment of judgment. Sinabi ni Kururugi na iyon na ang lahat at dapat ituring ni Gyro ang sarili bilang enlisted hanggang matapos ang lahat. Pumayag si Gyro, hindi tiyak kung gaano kalaki ang maitutulong niya, ngunit handang sumali. Bigla niyang napansin si Kumi na may dugo sa kanyang bibig at bumagsak sa lupa, na ikinabahala ng lahat. Maggagabi na nang mailagay nila ang lahat ng prototype sa barko. Inaalagaan ni Gyro at Romana si Kumi pagkatapos siyang gamutin ni Cryes.
Sinabi ni Romana na epektibo ang gamot ni Cryonis at sinagot nito na nagdala sila ng mga pangkaraniwang gamot mula sa kanilang baryo. Pinuri ni Romana ang gamot at sinabi ni Cryonis na hindi naman ito masyadong kahanga-hanga. Nakinig si Gyro sa kanila at napansin si Suri na nakikinig sa pinto. Nang mapansin niyang nakita siya, naglakad siya palayo na parang walang nangyari. Sinundan siya ni Gyro at tinanong kung ano ang problema. Sinabi ni Sergi na malapit na ang katapusan ng buhay ni Kumi. Nagtalo si Gyro, sinabing bata pa si Kumi at alam niyang ang mga kapangyarihan ay may pisikal na epekto sa mga cleric, pero hindi niya inakalang ganito kalala. Sinang-ayunan ni Sergi ngunit ipinaliwanag na si Kumi ay isang weaponized cleric na ginawa ni Maami. Sinabi niyang ang labis na kapangyarihan na lumalagpas sa limitasyon ng tao ay pinilit na isinama sa katawan ni Kumi at ang kapalit nito ay mas maikling buhay. Idinagdag niya na ang mga prototype ay ginawa upang maging armas kaya't walang punto na gawing matagal ang kanilang buhay. Nagalit si Gyro sa narinig at hinawakan ang kwelyo ni Suri, pero ngumiti lang ito sa kanya. Tinanong niya kung ano ang nakakatawa at sinabi ni Suri na nag-aalala siya nang marinig niyang ginagamit ni Gyro ang pangalang, Already Dead, ngunit mukhang bumalik na siya sa dating, Thunderbolt. Sinabi ni Gyro kay Suri na tumigil na at huwag palitan ang paksa. Tinanong niya kung ano ang magagawa nila para kay Kumi. Sinabi ni Suri na dapat manatiling maayos ang kondisyon ni Kumi matapos isagawa ng Sekurian ang ritual upang pigilan ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi nito mababago ang katotohanan na malapit na ang katapusan ng kanyang buhay. Tinanong ni Gyro kung gaano katagal pa ang buhay ni Kumi. Sinabi ni Soy na mga 6 na buwan hanggang 1 taon na lang ang natitira, at maaari pa itong mas maikli. Hindi makapaniwala si Gyro na malapit na ang katapusan ng buhay ni Kumi. Nag-argumento siya na bata pa si Kumi at hindi pa natututo kung paano magsaya sa labas maliban sa pagkain ng masarap na pagkain. Napakabait niya na nais niyang iligtas ang iba pang mga specimen at pigilan ang digmaan, at pagkatapos niyang ilagay ang sarili sa panganib para magawa ito, hindi makatarungan na ito ang gantimpala niya. May katahimikan sa gabi at masakit kay Gyro, tinanong niya si Soy kung ano ang sasabihin niya kay Kumi. Nag-ensayo si Gyro gamit ang kanyang sibat, pinuputo lang isang puno hanggang ito ay bumagsak. Napansin niyang nanonood si Kumi na nakaupo malapit sa kanya, humahanga. Humingi ng paumanhin si Gyro sa ingay at tinanong kung masyado bang malakas. Tumayo si Kumi at umiling, nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ni Gyro para sa kanya. Nagtaka si Gyro kung bakit siya biglang nagpapasalamat. Ipinaliwanag ni Kumi na ginawa ni Gyro ang paglalakbay na ito para sa kanya. Sinabi ni Gyro na wala iyon at binanggit na pinalaya siya ni Kumi mula sa isang sumpa kaya't dapat siyang nagpapasalamat. Tinanong ni Kumi kung ano ang plano ni Gyro kapag natapos na ang lahat. Sinabi ni Gyro na napigilan nila ang isang malaking digmaan kaya't hihingi siya ng gantimpala kay Soy at pagkatapos ay makakapagpahinga sila. Binanggit din niyang babayaran niya ang kanyang utang kay Romana. Umupo si Kumi at matamang tiningnan si Gyro, tinanong kung may itinatago siya. Itinanggi ito ni Gyro at nagpatuloy sa pag-ensayo. Sinabi ni Kumi na baka mas malala ang kanyang sakit kaysa iniisip ni Gyro, pero sinabi ni Gyro na huwag maging walang kwenta at magpahinga na lang. Ibinunyag ni Kumi na si Melon ang nagsabi sa kanya ng lahat, na ikinagulat at ikinainis ni Gyro. Pero nilinlang pala siya ni Kumi para aminin ito, tinanong ni Kumi si Gyro na ipaliwanag ng detalyado ang lahat. Umupo sila sa isang log at isinalaysay ni Gyro ang buong kwento. Tahimik lang na sinabi ni Kumi na, I see, nagtaka si Gyro kung iyon lang ba ang masasabi niya, pero ipinaliwanag ni Kumi na may kutob na siya tungkol dito. Sa kabila ng lahat, pakiramdam niya'y maswerte siya. Naisip niya na dapat ay namatay siya ng mag-isa sa isang lab, pero sa halip, natikman niya ang masasarap na pagkain, nakilala ang mga bagong tao, nagkaroon ng mga kaibigan, at lahat ng ito ay dahil kay Gyro. Nagulat si Gyro sa pasasalamat ni Kumi, sinabi ni Gyro na huwag mag-alala sa kanya at magsaya na lang bilang isang bata, gawin ang anumang nagpapasaya sa kanya nang walang pressure. Pero sinabi ni Kumi na hindi na siya bata, ipinihit niya ang kanyang ulo sa braso ni Gyro at ipinahayag ang kanyang tunay na kasiyahan. Ngumiti si Gyro at hinaplos ang ulo ni Kumi, na nagdulot ng ngiti sa mukha ni Kumi. Pagdating nila sa Sekurian Village, namangha si Melon sa laki nito. Nagtaka siya kung madalas bang makipaglaban ang mga taga-nayon sa mga higanteng hayop dahil sa laki ng lugar. Naisip ni Romana na siguro ay hindi natatakot ang mga taga-nayon dahil sa kanilang akses sa sinaunang teknolohiya. Lumapit si Cryes sa kanila at tinanggap sila sa nayon. Binanggit niyang ang huling beses na nagkaroon sila ng bisita mula sa ibang tribo ay mga 200 taon na ang nakalipas. Habang naglalakad sila pataas at pababa, napansin nilang abala ang mga Sekurian sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain.
Ngumiti si Kumi sa tanawin at kumaway sa ilang mga matatanda at bata, pero hindi sila kumaway pabalik at nagpatuloy lang sa paglakad. Ipinaliwanag ni Cryes na hindi sanay ang mga taga-nayon sa mga dayuhan. Nagbiro si Melon na siguro dahil sa nakakatakot na mukha ni Gyro, pero ipinagtanggol ni Gyro ang sarili at sinabing hindi nakakatakot ang kanyang mukha. Nagbiro si Maya na nakakatakot iyon, at idinagdag ni Romana na ibig sabihin ay napakapayapa ng nayon. Kinumpirma ito ni Cronus, sinasabing walang mga higanteng hayop ang lumapit sa lugar. Dinala ni Sines ang grupo sa kanilang silid kung saan tumalon si Melon sa isang sofa, na nagsasabing napaka-fluffy nito. Kinabukasan, nagising si Kumi at lumabas ng kanyang silid, binati sina Romana at Melon sa hapagkainan. Tinanong ni Romana kung maayos ang tulog niya, at sinagot ito ni Kumi ng oo. Sinabi ni Melon na hindi na umaga, na ikinagulat ni Kumi nang makita niya sa labas na gabi na. Ipinaalam ni Romana na kailangan nilang umalis dahil gusto ni Cryes makipag-usap kay Kumi tungkol sa ritual. Tinanong ni Romana si Melon tungkol kay Gyro at sinabi niyang umalis ito ng mas maaga para makipag-usap kay Soy. Idinagdag ni Romana na hindi niya rin nakita si Maya at pinahanap si Melon sa kanya. Sa isang silid na parang control tower, naglakbay sina Romana at Kumi na puno ng paghanga. Lumitaw si Cryones at tinanong kung nag-e-enjoy sila at kung maayos ang tulog ni Kumi. Sumagot si Kumi na mahimbing ang kanyang tulog, biglang lumitaw ang isang mapa ng mundo sa hangin at ipinaliwanag ni Cryes na ang mga pulang tuldok ay kumakatawan sa mga lugar kung saan lumitaw ang mga pulang mata na hayop. Binanggit niya ang mga teritoryong nakita ang mga hayop, kasama ang hilagang kontinente. Nagkomento si Romana sa tindi ng sitwasyon, iminungkahi ni Cryones na bago magsimula ang ritual, mas mabuti na malaman nila ang lahat ng impormasyon. Ang sahig ng silid ay nagsimulang bumaba patungo sa isang ilalim ng lupa na lugar, na ikinagulat ng mga babae. Inihayag ni Cronus na ibabahagi na niya ang mga lihim ng Sekurian sa kanila. Habang naglalakbay ang platform, tinanong ni Kumi kung bakit siya tinatrato ng espesyal. Nagtaka si Cryes at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagwika si Kumi kung bakit hindi siya nasa labas, lumalaban sa mga hayop na may pulang mata. Ipinaliwanag ni Kyuni na masyadong malupit para sa Sekurian na ipadala ang isang bata sa labanan. Idinagdag niya na dahil mahaba ang buhay ng mga tao nila, bihira silang magkaanak kaya't nagiging overprotective sila. Namula si Kumi sa paghanga sa sagot nito, dumating sila sa harap ng isang malaking pintuan na bumukas upang hayaang makapasok ang platform. Nakarating sila sa dulo ng isang mahabang pasilyo kung saan may sphere sa gitna. Sa kahabaan ng daan, napansin nila ang mga pader na puno ng mga pods na nakikilala ni Kumi. Nang makarating sila sa dulo, nakatingin sina Kumi at Romana sa mga capsule. Ipinaliwanag ni Cryones na kinuha ng ilang tao mula sa imperyo ang ilang pods para sa kanilang sarili, ngunit orihinal na pag-aari ito ng Sekurian. Idinagdag niya na dati silang naninirahan sa buong mundo. Tinanong ni Romana kung ibig sabihin ay gumagawa rin sila ng mga eksperimento na clones, pero nilinaw ni Cryones na ganito talaga sila nagpaparami. Ikinagulat ng mga babae ang paliwanag niya. Ipinaliwanag ni Cryones na ang natural na pagkakaroon ng Sekurian ay bihira, kaya't umaasa sila sa mga pods para magparami. Tinanong ni Kumi kung siya rin ba ay ipinanganak sa pamamagitan ng pod, at kinumpirma ito ni Cryes. Sinabi niyang ang tunay na kapangyarihan ng pods ay pagpaparami, sa kabila ng pag-abuso ni Maami para sa kanyang sariling mga layunin. Sa ganitong kalagayan, tinitingnan ng mga Sekurian si Kumi bilang isa sa kanila, tulad ng kanilang mga anak o apo. Natouch si Kumi sa pahayag na ito at humingi ng paumanhin si Cryones kung nagdala ito ng masakit na alaala para sa kanya, pero sinabi ni Kumi na masaya siya dahil akala niya'y wala siyang pamilya at parang panaginip ito para sa kanya. Samantala, binigyan ni Sergi si Gyro ng isang maliit na bola na ikakabit sa kanyang tainga. Tinanong ni Gyro kung ano ito at sinabi ni Soy na ito'y isang makina na ginawa ng Sekurian na magpapahintulot sa kanilang mag-communicate kahit magkaiba sila ng lokasyon. Tinanong ni Gyro kung bahagi ito ng movement judgment thing, pero sinabi ni Soy na hindi nila alam kung kailan ito darating kaya't mas mabuting maging handa. Nagtipon ang lahat sa bulwagan para sa ritual, sinabi ni Romana kay Gyro na mukhang uneasy na magpakalma. Sumama si Maya sa kanila sa harap kung saan sila nakatayo. Lahat sila ay humarap kay Sines na nagbigay senadorias na tumingin sa pintuan. Bumukas ang pinto at tumugtog ang orchestra, ipinakikita si Kumi sa isang moving platform na nakasuot ng mahabang puting gown at belo. Nagulat sina Gyro at ang iba pa sa kanilang nakita. Nakita sila ni Kumi at ngumiti, kumaway si Melon pabalik. Ngumiti sina Maya at Romana, pero lumingon palayo si Gyro. Umabot si Kumi sa altar at lumuhad sa harap ni Sines na ipinakilala ang kanyang pangalan sa lahat.
Ipinaliwanag niya na si Kumi ay isinilang sa pamamagitan ng teknolohiya ng Sekurian ngunit isinumpa ng paghihirap. Ipinahayag ni Cryones na palalayain niya si Kumi mula sa kanyang sumpa at bibigyan siya ng basbas bilang isang kapwa Sekurian. Tinanong niya kung may tutol, ngunit lahat ng naroroon ay yumuko. Pati si Gyro at ang grupo ay ginawa rin ito. Ipinahayag ni Cronus na walang pagtutol kaya mula sa sandaling ito, opisyal na tinatanggap ng mga Sekurian si Kumi bilang isa sa kanila. Pagkatapos ay binasbasan siya at sinimulan ang ritual. Nagsimulang magliwanag ang mga letres sa sphere sa altar at lumutang sa ibabaw ng lupa. Tinanong ni Kumi kung bahagi ng ritual ang sphere at kinumpirma ito ni Cryones. Sinabi niyang ilagay ni Kumi ang kanyang mga kamay sa sphere, ngunit binalaan siya na kapag hinawakan niya ito, hindi na dapat bumitiw dahil hindi na nila maaaring ulitin ang proseso upang alisin ang kapangyarihan sa loob niya. Sumang-ayon si Kumi, sinabing hindi siya nag-aalala. Lumapit siya sa sphere at inilagay ang isang kamay dito, naramdaman ng sakit sa kanyang katawan. Tinanong siya ni Cronus kung okay lang siya, at sinagot niyang kaya niya ito at inilagay ang kanyang pangalawang kamay sa sphere. Nanunood ang lahat nang biglang nagkaroon ng malaking kaguluhan dahil sa mga higanteng hayop. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao para sa kanilang buhay. Nayanig ang bulwagan kung nasaan ang grupo, pero nagpatuloy si Kumi sa paghawak sa sphere. Natanggap ni Gyro ang balita mula kay Suji sa pamamagitan ng kanyang earpiece. Nag-alala si Melon dahil nawawala na naman si Maya. Dali-daling lumabas si Gyro, sinabihan ng mga kasama na bantayan si Kumi. Nakipaglaban si Gyro sa Red-Eyed Beast pero hindi niya ito kayang talunin. Nakagat ng hayop ang kanyang sibat at hinagis siya sa isang haligi. Biglang narinig ni Gyro si Kumi na tinatawag siya, lumingon siya at nakita si Kumi na tumatakbo patungo sa kanya na nakasuot ng kanyang karaniwang damit. Nang makarating siya, tinanong ni Gyro kung bakit siya naroon. Ang higanteng hayop ay napabagal ng mga bala mula sa isang Sekurian soldier. Sinabi ng sundalo na magmadali sila at tumakas, binuhat ni Gyro si Kumi at tumakbo habang hinaharap ng sundalo ang higanteng hayop. Sa isang ligtas na sulok, tinanong ni Gyro si Kumi kung bakit siya naroon at tungkol sa ritual. Sinabi ni Kumi na pinatigil niya ito, na ikinagulat ni Gyro. Sinabi niya na ginawa niya ito para magamit pa rin ang kanyang kapangyarihan. Nagalit si Gyro, sinabing ibig sabihin ay nagpunta sila sa nayon ng walang kabuluhan. Tumalikod siya at sinuntok ang kalapit na pader, tumayo si Kumi at sinabing lalaban siya, nais niyang lumaban upang makapaglakbay silang muli. Tumugon si Gyro na ang isang bata tulad niya ay walang karapatang magsabi ng anuman. Nagalit si Kumi at tumayo sa harap niya, sinabing si Gyro ay kasing bata rin niya. Tinukoy niya kung paano palagi niyang sinasabi na patay na siya at laging iniutos sa kanya na huwag mag-alala at manahimik, pero sa kabila ng matapang na pagsasalita, palagi lang siyang nabubugbog. Nagulat si Gyro sa pagsabog ni Kumi pero tinanong kung kailan siya nabugbog. Lumaban si Kumi, sinabing alam nilang pareho na wala siyang magagawa nang wala si Kumi sa paligid. Wala siyang maisagot kaya nagtitigan silang dalawa. Pagkatapos, kumalma si Kumi at sinabing nais niyang manatili kay Gyro at sa buong grupo hanggang sa araw na siya'y mamatay. Tinanong niya kung mali ba iyon at nakiusap kay Gyro. Tinignan ni Gyro ang mga mata ni Kumi pero ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang higanteng hayop na sumabog sa kisame. Palulunukin na sana sila ng hayop pero biglang naputol ang leeg nito. Dumating si Fesod, sumisigaw ng pangalan ni Maami at sinabing ninakaw nito ang lahat sa kanya kaya't gagawin niya rin ito sa kanya. Lumusab siya kay Gyro pero mabilis itong nailagan ni Gyro habang buhat si Kumi. Hindi alam ni Gyro kung ano ang gagawin pero tumayo si Kumi sa harap niya at sinabi na dapat na silang magsimula. Nagulat si Gyro nang sinabi ni Kumi na trabaho ng isang paladin na protektahan ang kanyang turret. Ngumiti si Gyro at tumayo sa tabi niya, iniunat ang kanyang mga kamay kay Kumi. Tinawag niyang tanga si Kumi at tinawag din siyang tanga pabalik ni Kumi. Nag-transform at nagsanib silang muli, nakipaglaban sina Gyro at Fesod, hindi sa ilalim ng lupa kundi sa ibabaw. Nag-clash ang kanilang mga armas nang napakabilis, lumapag sila sa lupa, handang magpatuloy, pero nakipag-ugnayan si Sergey kay Gyro sa pamamagitan ng earpiece, sinabing may mega-sized beast na naglalabas ng iba pang mga hayop sa harap ng kanyang posisyon at dapat niya itong asikasuhin. Tumugon si Gyro na abala siya sa mga oras na iyon, sinamantala ni Fesod ang pagkakataon at nagsimula ng mabilis na galaw. Alam na ni Gyro ang estilo ni Fesod kaya't ginamit niya ang dulo ng sibat upang tamaan ang peke na lumitaw sa kanyang likuran at ginamit ang talam ng sibat upang tusukin ang lumitaw sa kanyang harapan. Pero hindi nito nahuli si Fesod dahil biglang naglaho ito at nagpatuloy sa mabilis na galaw.
Napagtanto ni Gyro na hindi nauubra ang parehong taktika kay Fesod kaya't naging alerto siya at naghanda sa susunod na atake ni Fesod. Biglang sumabog mula sa lupa ang isang higanteng hayop, kaya't inilipat ni Fesod ang kanyang atensyon dito, sinisigaw na huwag istorbohin ang kanilang laban. Sinaksak ni Fesod ang mata ng hayop, ngunit hindi ito bumagsak. Sa halip, hinagis ng hayop si Fesod sa isang bato. Tumalon si Gyro at sinaksak ang mata ng hayop, lumitaw ang isang malaking sibat ng liwanag at tumusok sa hayop, pinatay ito. Nakita ni Fesod ito at sinabing nakita na niya ang ganitong kapangyarihan noon mula sa isa sa mga prototype, kaya't iniisip niyang isa si Gyro sa mga tauhan ni Maami. Lumusab siya kay Gyro, sinisigaw na ibalik nito ang kanyang mga alaala. Inatake ni Fesod si Gyro ng napakabilis kaya't hindi na idepensa ni Gyro ang sarili at napalipad siya sa isang bato, na nagdulot ng paghiwalay ni Kumi sa kanya. Lumapit si Fesod sa kanila, sinisigaw na nais niyang maibalik ang kanyang mga alaala. Iniangat niya ang kanyang armas upang saksakin sila, pero hinarang ni Zen ang kanyang atake, iniligtas si Gyro. Sinigawan ni Fesod ang matanda na huwag makialam, sinabi ni Zen kay Fesod na kung nais niyang maibalik ang kanyang mga alaala, ibibigay niya ito. Naglaban sina Zen at Fesod, na sinisigaw ni Fesod na ibalik ang kanyang mga alaala. Sumugod si Fesod, inatake si Zen na nailigan nito. Gumanti si Zen at hinati ang mga espada ni Fesod sa piraso, na ikinagulat ni Fesod, pero nasira rin ang espada ni Zen. Napagtanto ni Zen na hindi tamang pumatay kay Fesod kaya't naisip niya ng plano. Inatake ni Fesod gamit ang kanyang ibang espada pero nakipaglaban si Zen sa mga atake nito. Nabali ang espada ni Zen, kaya't lumipad ito sa hangin. Sinaksak ni Fesod ang likod ni Zen pero hindi pa tapos si Zen. Hinuli ni Zen ang espada na lumipad sa hangin at ginamit ito upang saksakin si Fesod sa dibdib, pinatay ang kristal doon. Tinawag ni Zen itong parting gift habang pinagtulak niya ang espada sa dibdib ni Fesod at itinulak ito palayo, na nagdulot ng pagbagsak nito sa bangin. Pagkatapos, bumagsak si Zen dahil sa kanyang sugat. Nakabawi ng lakas si Gyro at nagsanib muli kay Kumi, sinimulan ng pagtalo sa mga sumisibat na pulang mata na hayop. Pero frustrated siya dahil walang katapusan ang mga ito. Biglang tinawag siya ni Kumi, sinabing okay lang siya kahit nagsisinungaling. Napagtanto ni Gyro na maaaring maubusan ng lakas si Kumi bago pa nila marating ang pangunahing higanteng hayop, na isang asul na humanoid na walang mga braso. Tiningnan ni Gyro ang higanteng hayop, na mas malaki kaysa sa mga nakita niya noon. Kailangan lang niyang tamaan ang mahina nitong bahagi, ang mata. Narinig ni Gyro si Kumi na mahina nang nag-approve at napagtanto na may isa na lang silang pagkakataon upang tapusin ang higanteng hayop. Ginamit niya ang isa sa mga higanteng hayop na ahas bilang rampa upang maabot ang asul na humanoid. Sinaksak niya ito sa mata pero hindi pa niya naitutusok ng buo. Determinado si Gyro na tapusin ito kaya't pinilit niya pa ang sibat. Lumitaw ang malaking sibat ng liwanag at tumusok sa hayop, pero hindi pa ito tapos. Lumitaw ang higit pang mga pulang mata sa buong katawan ng humanoid. Napalipad si Gyro ng isang puwersa at bumagsak sa lupa. Naghiwalay na si Kumi sa kanya at napagtanto ni Gyro na ito na ang katapusan. Pero nagulat siya nang makita si Kumi na nag-e-emit ng asul na liwanag, tanda ng pag-self-destruct. Humingi ng paumanhin si Kumi at sinabing papasabugin niya sila, pero biglang nakita niya ang mga alaala ng mga tao na nagsasabi sa kanyang mabuhay pa. Ito ang nagdulot ng pag-abort ng kanyang self-destruct sequence. Tumalon si Gyro upang protektahan siya mula sa higanteng hayop na susubukang kainin siya, pero nailigtas sila ng kanilang barko na tumama sa mukha ng hayop. Si Maya ang nagpapatakbo ng barko at si Melon, na nasa loob kasama niya, ay sumigaw na para siyang baliw magmaneho. Sinabi niya kay Melon na ipasa ang singsing na telepatikong lumipad sa kanyang kamay, na ikinagulat ni Melon. Sinabi ni Maya na ipaubaya na lahat sa kanya at biglang naglaho mula sa upuan, na ikinagulat ni Melon. Lumitaw si Maya sa harap ni Gyro at Kumi, na ikinagulat ni Gyro. Sinabi niyang pasensya na sa paghihintay at oras na upang tuparin ang pangako. Nag-snap siya ng kanyang mga daliri at naglaho silang tatlo, dinala sila sa ibang lugar. Sinabi ni Maya kay Kumi na magising na at nagulat si Kumi nang makita si Maya na mas mataas at matangkad na kaysa sa kanya. Tinuro ni Maya ang kanyang ulo, sinabing hindi na niya kailangang magsuot ng kanyang sombrero. Nagulat si Gyro at tinanong kung siya nga ba talaga si Maya. Sinigawan siya ni Maya dahil sa paulit-ulit na tanong. Napansin ni Kumi na ang kanyang mga sugat ay gumaling na. Sinabi ni Maya na wala ng oras kaya't ipapaliwanag na niya ang lahat. Sinabi ni Maya kay Gyro na ang Paladin weaponry ay hindi sapat upang talunin ang higanteng hayop at ang laban niya kay Maami ay nagpatunay nito.
Sinabi niya na ang tanging paraan upang pigilan ito ay gamitin ang tunay na kapangyarihan ng Ring of Promises, na nangangailangan ng isang tunay na master na kayang gamitin ito. Ipinakita niya ang singsing at lumitaw ito sa daliri ni Kumi. Sinabi ni Maya na napatunayan na ni Kumi na taglay niya ang lahat ng katangian upang maging master ng singsing. Sinabi niya kay Kumi na ituon ang lahat ng kanyang nararamdaman sa singsing. Sumang-ayon si Kumi at nagtuon, hinihiling sa singsing na bigyan siya ng kapangyarihan upang pigilan ang higanteng hayop at protektahan ang mga tao ng Ars. Nagliwanag ang singsing at binago ang madilim na espasyo sa isang maliwanag na espasyo. Sinabi ni Maya na nagsimula na ito at nag-snap muli ng kanyang mga daliri, na nagdulot kay Gyro na mag-transform sa mga streams ng liwanag at pumasok kay Kumi. Sinimulan ni Kumi ang activation chant ni Gyro at nag-transform, suot ang isang silver armor. Bumalik siya sa lugar kung saan naroon ang mga higanteng hayop. Itinaas ni Kumi ang kanyang kamay at lumitaw ang isang malaking singsing na kanyang hinawakan. Nang sumalakay ang mga higanteng hayop, itinuro niya ang singsing sa kanila at biglang tumagos ang mga sinag ng liwanag sa mga hayop, na naglaho sa isang iglap. Ginawa niya rin ito sa iba pang mga higanteng hayop, pero marami pa rin. Hinawakan niya ang singsing ng dalawang kamay sa kanyang sentro, naglabas ng maraming sinag ng liwanag na nagpawala sa lahat ng mga higanteng hayop sa lugar. Habang ang asul na humanoid na higanteng hayop ay nag-shield ng sarili sa wipeout attack, ngayon ay si Kumi laban sa humanoid giant beast. Nag-launch ito ng maraming braso sa kanya, pero siya'y protektado at ang mga braso ay tumalbog lang sa kanyang barrier at bumagsak sa lupa. Nag-disappear ang mga braso, nagpaputok ng maraming bala ang humanoid giant beast mula sa lahat ng kanyang pulang mata. Tinamaan ng mga bala ang kanyang barrier pero pilit ni Kumi na hindi mabasag ito. Si Kaya, na nanunood, ay nagsabi na alam niya ang bigat ng responsibilidad na nakapatong kay Kumi ay napakabigat, pero nakiusap at ninais na hindi siya sumuko at labanan upang protektahan ang Ars. Na-deflect ni Kumi ang atake, na nagdulot ng isang maliwanag na liwanag. Itinaas niya ang singsing sa kalangitan at, tulad ng kanyang pangalan, naging bulaklak na namumukadkad. Lumitaw ang singsing sa paligid ng humanoid giant beast, pagkatapos ay kinumpres ito sa isang maliit na bola. Ang maliit na bola ay sumabog sa isang malaking pagsabog na nag-eradicate sa higanteng hayop. Nang mawala ang humanoid giant beast, ang iba pang mga pulang mata na higanteng hayop na umaatake sa mga tao ay nawalan ng kinang ang kanilang mga mata at lahat ay bumagsak, na ikinagulat ng mga tao. Nagbuntong hininga sila ng ginhawa, naging maliwanag ang kalangitan nang matalo ang mga hayop. Lumapag si Kumi at humiwalay si Gyro mula sa kanya, bumagsak sa lupa. Sinabi niyang hindi niya alam ang nangyari pero pagod na siya at gusto lang magpahinga sa lupa. Dali-daling lumapit si Melon sa kanya, tinanong kung okay lang siya at sinagot ni Kumi ng oo. Nagpanik si Melon nang makita si Gyro at tinanong kung okay lang siya. Sinabi ni Gyro na tumigil na siya sa pag-aalala, lumapit si Maya na hindi agad nakilala ni Melon, at siya'y namula habang ipinapakilala ang sarili. Sinabi ni Maya na siya pa rin ang dating Maya at kinagalitan siya ni Melon dahil sa biglang pagbabago, lumapit si Kumi kay Maya at sinabi ni Maya na ang pinakamahirap na bahagi ay paparating pa lamang, sumang-ayon si Kumi at handa na para dito, nagdiwang ang mga tao sa buong mundo na sila ay buhay pa rin, si Zen ay buhay pa rin at inalagaan ni Romana ang lahat ng mga nasugatan, at ang lahat ay naging mapayapa muli, hanggang sa muli mga lods, bye-bye.